yan ang tamang proseso na dapat ang nagiging ehemplo ay ang mga tao natin sa gobyerno. Pero ang nangyayari ay mga citizens at yung mga taong talagang nakakaintindi ng batas na ang recourse to redress of grievance ay talagang nasa kamay ng hudikatura. Wala yan sa Quacom, Tricom, o kung ano pang akala ko tuloy Metrocom na wala yan sa lehislatura. Kaya alam nyo, pagka yan lumayag, no? Pagdating ng June 30, magkakaroon ng gap ang session ng Kongreso. Pwedeng isuhan ng warrant of arrest yung mga taong yan na akusado dyan sa kaso na yan. No? Kasi, kailan magtatapos ang Kongreso? June 30. Yung kanilang immunity, tapos din ang June 30. Kailan magsisimula? Matagal pa. Kaya doon sa interregnum na yan, at yan dapat madaliin, no? Dapat madaliin yan dahil ang mga kaaway ng taong bayan mayayaman, mahilig mag-power tripping, mga bully. That is a window na wala silang immunity. No? At magsisimula pa ang sesyon, ano na? July. No? So yung window na yon, pwedeng wala silang immunity niyan. At palagay ko, yan magpo-prosper sa judiciary. Mga akusado, di ba? Kasama yung kumbatseros niya. No? Para maramdaman naman nila, ma-experience naman nila kung paano mapusasan din. Di ba? Kaya mataas ang mataas ang probability na dahil the documentary evidence has become very obvious, become very public. Kaya ang prima facie evidence dyan na sila ay talagang in violation of Republic Act 3019 ay mataas. And I hope ang mga alagad ng hudikatura, no? Mula sa ating justice system, be it the Regional Trial Court or the Ombudsman, no? Ay magmadali naman dito at isang pakagad to kasong to dahil ito ay sa interes ng mamamayan. At it's about time na harapin, no? Eye to eye, no? Ang mga matataas ang katungkulan, makapangyarihan, mapera sa ating lipunan. It's about time na kayo naman ang makatikim kung paano hagupit ang tunay ng demokrasya ay humampas sa inyong mga katauhan. Yan ang aking masasabi dyan. Sa investigasyon yan, marami pang lumabas ng mga skeletons in the closet dyan, na violation ng batas. At humaba pa at dumami pa yung mga kaso nila. Pero doon lamang sa sinampa noong grupo na yun, matindi na ang dating para sa akin. At ganyan dapat ang attitude, miski na kayo ay ordinaryong mamamayan. Pag inyong karapatan, your rights are violated, no? At saka nakakita kayo na as a taxpayer, for instance, na yung interest ninyo ay na-violate,
because of corruption, ayan, magkamal kayo ng lakas ng loob para harapin sino man ang nandyan. Ito pong panahon na ito ay marami kayong makukuhang suporta dahil gising na po ang mamamayan at huwag kayong matakot, no? Magsama-sama kayo among those who are equally aggrieved, and you face this powerful, rich, and power-tripping and bullying forces in our government. At iharap ninyo sa justice system natin. Yan po ang tamang recourse. Been alone with you inside my mind.